Bilisan nyo ngang maglakad. Huwag kayong umarteng mamamatay na riyan. Akala nyo ba kayo pa rin ang mga layaw na binibini ng palasyo ng Marquis sa kabisera? Ngayong nandito na kayo sa Ninguta. Mas mababa pa kayo sa aso. Ano bang kalokohan to? Ako na isang sikat na punong direktor ng inhinyeriya ng unang koanihan sa bansa ng Long, na namamahala sa mga pambansang proyekto ng infrastruktura, na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Kahit pa namatay ako bigla dahil sa 3 gabi na walang tulog sa pagguhit ng mga plano, hindi naman siguro makatarungang mapunta ako sa ganitong impyernong simula. Ang dating may-ari ng katawang ito ay si Chuning, ang lehitimong anak na babae ng Marquis ng Zhengguo sa dinastiyang Chu. Kalahating buwan na ang nakalipas, nang pinaratangan ng pagtataksil ng mga tiwaling opisyal ang pamilya ng Marquis. Kaya kinumpiska ang lahat ng ari-arian at ipinatapon ng buong pamilya rito sa Ninguta, para lubusan kaming mapahiya ng walang hiyang emperador na iyon. Ay nagawa pa niyang ipagkasundo sa kasal. Ang dating kilalang general ng digmaan ng Chu na si Xiao Hanjing na pinutulan ng mga litid sa kamay at paa dahil sa pataksil na pag-atake sa dating may-ari ng katawang ito, at ipinatapon kaming dalawa rito sa napakalamig na hangganan. Napakalupit talaga niya. Diyos ko po, Panginoon ko. Ano bang kasalanan ang nagawa namin para parusahan ng ganito? Kasalanan nito ng maagang namatay mong ama. Nagpumilit pa siyang magpakatapat na opisyal. Kaya nadamay tuloy kaming mga nasa ikalawang pamilya. Chuning, sinasabi ko sa'yo, kapag nakarating na tayo roon, huwag kang aasa na bibigyan namin kayo ng kahit isang subo ng pagkain. Mamuhay ka kasama ang lumpo mong asawa at mamatay na lang tayo roon. Ikalawang ginang, paano nyo po nagagawang sabihin ang ganyan? Noong nabubuhay pa ang Marquis, kailan ka ba hindi sumisip-sip at nagmamakaawa sa kanya? Tiya, kaysa ubusin mo ang lakas mo sa pag-iyak na parang may namatay, mas mabuting mag-ipon ka na lang ng init para sa baga mo. Ang lugar na ito ay 30 degree sa ibaba ng zero, kapag ang isang tao ay nasa tindi ng gutom at ginaw. Kapag ang temperatura ng katawan ay bumaba sa 35 degree, magsisimula ka ng mag-ilusyon. Sige, sumigaw ka pa ng sumigaw. At baka hindi mo na makita pa ang pagsikat ng araw bukas. Nandito na tayo. Ang nasa harap ninyo ang magiging tirahan nyo simula ngayon. Ay ito, paano kami makakatira sa ganitong lugar? Papatayin nyo ba kami rito? Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Magpasalamat kayo at may matutuluyan pa kayo. Itong sirang templong to, ay ang magandang lugar na sadyang inilaan ng nasa itaas, para sa inyong Marquis Estate, HMPH. Dito na lang kayo matulog sa bukas na bakurang ito. Kung may humihinga pa sa inyo bukas ng umaga, babalik ako para bigyan kayo ng trabaho. Aba! Hindi ba't ito ang ating walang kataunang Prinsipe Xiao? Bakit hindi ka na gumagalaw ngayon? Kung nilalamig ka, tumayo ka dyan at tumakbo ng 2 ikot. Lumpo na ako. Tuluyan ng walang silbi. Ito na yata ang gabi ng kamatayan ko. Ayos na rin siguro ang ganito. Mas mabuti pa to kaysa mabuhay ng parang aso. Napakababa ng temperatura ng balat niya, at nagsisimula ng manigas sa mga kalamnan niya. Senyales ito ng malubhang frostbite. Kung hihiga pa siya sa nyebe ng isa pang oras, kailangan ng putulin ng 2 binti na to. Huwag mo akong pakialaman. Lumayas ka, tumahimik ka. Hindi kailanman iniiwan ng babaeng to ang mga materyales niya, at lalong hindi ko isusuko ang mga tao ko. Binibini, hindi po tayo makapasok sa pangunahing bulwagan. Napakalaki po ng batong nakaharang doon. Kahit ilang baka pa ang humila, hindi iyon magagalaw. Mamamatay tayo sa lamig dito sa bakuran. Chuning, talaga bang tingin mo sa sarili mo ay isa kang tagapagligtas? Kasama mo pa yang lumpong yan. Ni hindi nga kayo makakuha ng sulok na masisilungan para maiwasan ng hangin. Humanda na lang kayong maging estatwang yelo ngayong gabi. Sinong nagsabing sa bakuran tayo matutulog ngayong gabi? Hindi lang basta papasok ang babaeng to sa sirang templong to ngayon, kundi matutulog pa ako sa pinakaloob na bahagi nito. Xiao Tao, baklasin mo ang ehe ng sirang kariton na yan para sa akin. Tapos, maghanap ka ng 3 pinakamakapal na troso sa paligid. At kunin mo rin ang mga lubad na iniwan ng mga bantay. Binibini. Ano po? Ano pong gagawin ninyo? Anong gagawin? Tulungan mo ang binibini mo. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo mga sinaunang ignorante, kung ano talaga ang kapangyarihan ng pisika na nagpapabago sa mundo. Nasisiraan na yata siya ng bait.
Siguradong nabaliw na sa ginaw ang babaeng yan. Chuning, akala mo ba ikaw ang muling pagsilang ng dakilang haring si Chubawang? Hindi bababa sa 3 hanggang 4,000 kilo ang bigat ng higanteng batong harang na iyon. Hindi lang para sa isang pino at masiselang dalagang tulad mo. Kahit pa magsama-sama tayong lahat dito at ibuhos ang ating buong lakas, hindi pa rin natin iyon may gagalaw kahit kay Titing. HMPH, mas mabuting tumigil ka na at huwag nang mag-aksaya ng lakas. Talagang maraming arte ang mga spoiled na anak mayaman. Sige nga, tatayo lang ako rito ngayon at panonoorin ang palabas mo. Kung magagawa mong maiusod ang batong yan, tatawagin kitang lola ko mula ngayon. May habang humigit kumulang 3 metro, at kalahating metro ang diameter. Gawa ito sa isang uri ng magaang na granite, na may density na humigit kumulang 2.8 gramo bawat cubic centimeter, na may kabuoang timbang na humigit kumulang 3,500 gin. Isang malaking kahangalan nga kung gagamitan lang ito ng purong lakas. Pero kung gagamitin natin ng tama ang friction coefficient at mga pulley, hindi imposibleng mapagalaw ang napakabigat na bagay gamit ang kaunting lakas. Binibini, nahanap ko na po ang mga kahoy at lubid. Magaling, Xiao Tang, itali mo ng mahigpit ang dulo ng lubad na ito. Sige, ganyan nga. Ipaikot mo doon sa pangunahing haligi. Nagmamagaling na naman. Akala mo naman kung sinong magpapaikot-ikot ng mga lumang lubad sa itaas para lang may angat ang bato, HMPH. Napakalaking katatawanan talaga. Ayos, handa na. Xiao Tao, halika rito. Mamaya, kapag bumilang ako ng 1, 2, 3, ibuhos mo ang buong bigat ng katawan mo, at damiin ka dito sa kahoy na ito. Diinan mo pababa ng buong lakas mo. Naintindihan mo ba? Opo. Naintindihan ko po, Binibini. Sige na, sige na. Itigil mo na ang nakakatawang palabas na yan. Malapit ng tuluyang dumilim ang langit. Humanda na kayong manggatag sa ginaw. Bigyan niyo ako ng isang tuntungan. At mayayanig ko ang nagyayelong impyernong ito ngayon din. 1, 2, 3, hila. Gumagalaw nga, Diyos ko po. Gumalaw ang bato. Paano naging posible to? Diyos ko, anong kababalaghan to? Ipinanganak ba ang babaeng to na may pambihirang lakas? Hindi. Sandali, mali, dahil sa mga lubad na yon. Hindi pa tapos to, huwag kang tatanggat-tanga riyan. Tipin mo ang mga kahoy na nasa tabi mo, at isiksik mo sa ilalim ng bato para madaling magulong. Umatras na kayo. Umalis kayo sa daan ko, Leyes. Wang Chao Aitu, hindi ba't sinabi mo kanina na kapag nausag ko ang batong ito, ano nga ulit ang itatawag mo sa akin? Ano pang hinihintay ninyo? Aking general, sumama ka sa akin sa loob, para makatulog tayo ng mahimbing ngayong gabi. Bilis, mahal ko, pumasok na tayo sa loob. Dahil binuksan na ng walang hiyang batang yan ang pinto, mga nakatatanda pa rin tayo sa kanya. Kaya tama lang na doon tayo matulog sa pinakaloob. Nakatatanda, noong kinumpis pa ang mga ari-arian ng ating pamilya, isinisi ninyo ang lahat ng kasalanan ng angkan ng Mark sa aking ama. At kanina lang, isinusumpa ninyo na mamatay kami ng asawa ko sa labas. Tapos ngayon, kapal ng mukha ninyong makisilong at makinabang dito. Ako ang nagbukas ng pintong ito, at sa akin ang lugar na ito ngayon. Isang hakbang papasulong, at mamamatay kayo. Mahal na prinsipe, gumising kayo.
Pakiusap, huwag po kayong matutulog. Dahil kapag natulog kayo, baka hindi na kayo magising kailanman. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Pumunta ka na. Pumunta ka na sa tabi ng iyong binibini. Ibalot ninyo sa inyong sarili ang kumot na ito. May kumot dito. Bilis, mahal ko. Agawin mo na, bilis. Aking pamangkin, huwag mo sanang sisihin si Tio kung maging malupit man ako. Kailangan pa ring may magpatuloy ng lahi ng pamilya Cho. Isa ka na lang namang walang silbi ngayon. Sa natitirang buhay mo, ituring mo na lang na ito ang huling tulong mo sa pamilya Cho na may aalay mo. Huwag. Ibalik ninyo yan sa aking prinsipe. Mga magnanakaw kayo. Para sa kaligtasan ng prinsipe yan, iniwan yan ng aking senyorita. Lumayas kayo rito. Boss, tingnan niyo po yung pamilya sa loob. Nag-aaway na parang mga aso para lang sa sirang kumot. Hahaha, marangal na pamilya, PWE. Ngayong nasa bingit na sila ng kamatayan, mas masahol pa sila sa asong galang nagdadamot ng pagkain. Hayaan mo silang mag-agawan. Kahit maaga pa nila ang sirang kumot na yan, wala rin namang silbi. Kapag hindi huminto ang buhos ng nyebe ngayong gabi, bukas ng umaga, makakakuha na tayo ng mga bangkay na parang estatwa ng yelo. Kapag nakuha na natin ang mga bangkay nila, huhuberin natin ang lahat ng alahas sa katawan nila. Pagkatapos, pupunta tayong magkakasama sa bayan para magpakasasa sa alak. Senyorita. Patawad po, wala akong silbi. Hindi ko po nagawang protektahan. Inagaw po ng ikalawang Ginoo ang kumot ng mahal na prinsipe. Anong binabalak mo? Chuning, sinasabi ko sa'yo, ako ang ikalawang tiyahin mo. Sa amin naman talaga dapat ang kumot na to. Kapag nagtangka kang saktan ako, ay isisigaw ko sa bantay sa labas para parusahan ka sa pananakit sa akin. Sige, kunin nyo. Mas mabuti nga yan. Ibalot nyo ng mahigpit sa sarili nyo. Ayon sa prinsipyo ng thermodinamika, ang ganitong klaseng murang kumot sa temperaturang negatibong 30 degree at kapag walang kahit anong pinanggagalingan ng init sa paligid, ay halos wala ring silbing pampainit. Mabilis na hihigupin ng malamig na hangin sa paligid ang natitirang init sa inyong katawan. Ang tanging silbi lang ng kumot na yan ay para kapag natagpuan ng mga bangkay nyo bukas ng umaga na naninigas na sa lamig, ay maging maayos man lang tingnan ang posisyon nyo. Itago nyo na yan para maging pambalot sa inyong bangkay. Hindi ko yan aagawin. Tuning. Magmakaawa ka kay Wang Biao. Maganda ang hitsura mo. Basta't magpakumbaba ka lang sa kanya, papayagan kanyang lumapit sa apoy para main-aitan. Huwag mo na akong alalahanin. Isa na lamang akong inutil, na nawalan ng kakayahang lumaban. Patay na ang dalawa kong binti, at ang puso ko. Unti-unti nang kinakain ng laso ng matinding lamig. Magiging pabigat lamang ako sa iyo, habang may natitira pa akong huling hininga. Kunin mo ang hairpan na gawa sa puting jade sa ulo ko. Ipanuhol mo sa mga gwardya, upang makaligtas ka at mabuhay. Magmakaawa sa iba at gamitin ang kagandahan ko para lang mabuhay. Xiao Hanjian, makinig kang mabuti sa akin. Ang buhay ko. Kailanman ay ako lang ang may hawak nito. Hindi ako naniniwala sa mga Diyos, at hindi ako nagmamakaawa sa kapwa ko. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang siyensya at ang mga plano sa aking mga kamay. Pagkatapos ng lahat ng hirap ko, naiurong ang malaking bato na yan at kalad ka rin ka papasok dito. Hindi kita dinala rito para lang pakinggan ang mga huling habilin mo. Walang apoy. Walang makapal na kumot. Pwes, ako mismo ang gagawa. Xiao Tao, pigilin mo ang mga luha mo. Kapag umiyak ang isang tao sa gitna ng matinding lamig, mabilis na mawawala ang init sa mukha na magiging sanhi ng frostbite. Kaya ngayon, sundin mo agad ang mga utos ko at kumilos ka na. Opo, Senyorita. Ano po ang dapat kong gawin?
Ito ay napakagandang klase ng luwad, kahit na namuo at tumigas ito sa lamig. Pero kapag dinurog natin ito, ito ang magiging pinakamahusay na panangga sa lamig. Pumunta ka at kunin mo ang lahat ng tuyong damo na makikita mo rito, at hakutin mo rin dito pati ang mga basag na ladrilyo. Pagkatapos, gamitin mo ang flint na ibinigay ko sa iyo, para sindihan ng ilang bulok na kahoy na yan. Hindi kailangang malaki ang apoy. Sapat na para matuno ang kaunting yelo sa labas. Kailangan kong gumawa ng basang putik, Seni or Rita. Para saan po natin gagamitin ang putik? Gagawa tayo ng isang bagay, na kahit ang mismong emperador sa kabisera ay hindi pa naranasan. Isang malaking pinainit na hig-on. Kumukulo na ang tubig, Xiao Tao, bilis, ibuhos mo rito sa luwad. Bago pa ito muling magyelo, haluin mo na agad, Seni or Rita. 小姐， Bakit kailangan lagyan ng napakaraming halamang gamot, ang putik na ito, at saka, pinagupit nyo pa sa akin ng mga lumang lubid, na abaka para ihalo rito. Sigurado ba kayong matibay ang ganito? Ang tawag dito ay pagpapatibay gamit ang pinagsamang materyales. Kapag natuyo ang purong putik, madali itong magkabitak at singgawan ng usok. Pero kung may kahalong halamang gamot at mga hibla ng lubid, para na rin tayong naglagay ng bakal sa semento. Doble ang magiging tibay at kapit nito kapag nahila o nabatak. Sisiguraduhin kong kahit uminit pa ang higang bato ng hanggang 80 grado, hindi ito magkakabitak-bitak. Anong pinagsamang materyales? Anong pagpapatibay? Ayos na ang pundasyon, Xiao Tao, iabot mo ang mga laryo. Ang pinakasekreto ng agham ng init ay nakasalalay sa paglilipat ng enerhiya at kung gaano ito katagal mananatili rito. Kung diretso lang ang daanan ng usok, ang init galing sa nasusunog na panggatong, ay mabilis lang sisingaw palabas sa simi niya. Hindi man lang aabot sa 20% ang init na magagamit natin. Pero dahil sa ginagawa kong palikulikong daanan na hugis letrang S, mananatili ang napakainit na usok sa loob ng hig-on. Iikot ito ng 3 beses bago lumabas. Sa paraang ito, mas mabilis nating mapapainit ang sahig na putik sa ibabaw. Wow! Pero Seni o Rita, paano natin tatakpan ang ibabaw nito? Wala naman tayong ganoon kalaking patag na tipak ng bato rito ah. Sinong nagsabing kailangan natin ng bato? Panoorin nyo kung paano ko tatakpan ito nang nakalutang lang ngayon. At ang huling hakbang, ang simi niya. Tandaan nyo, kailangang mas maliit ang butas ng simi niya kumpara sa singgawan ng hangin sa ilalim. Ito ang tinatawag na prinsipyo ni Bernoulli. Kapag mabilis na dumaan ng hangin sa labas, lilikha ito ng hila ng hangin, na parang natural na ventilador, para mahayla at mailabas ng puwersahan ng usok mula sa palikulikong daanan na mukhang maze na ito, at siguradong hindi papasok ang usok sa loob ng bahay kahit bahagya. Tapos na ang ating trabaho. Xiao Tao, sindihan mo na ang apoy para masubukan natin. Ayos, walang sumisingaw na usok. Senyorita, talagang nahigop po lahat sa loob. Siyempre naman, perpektong fluid mechanics design yan. Kung bumalik man ang usok, ang aking reputasyon bilang direktor ng unang koanihan ng China Construction, ijijibain ko ngayon para gawing panggatong. Aray, ang init, napakainit. Senyorita, ang putik na ito ay napakainit pala. Para talaga itong isang malaking pugon. Bitiwan mo ako. Kaya ko na. Manahimik ka nga. Kung gusto mong mamatay, hintayin mong matapos kong ipagdugtong ang mga buto mo bago ka mamatay. Sa ngayon, ikaw ang aking pangunahing pasyente.
Senyorita, buhay na ulit tayo. Talagang nakaligtas po tayo. Asawa ko. Hindi ko na po maramdaman ang mga pako. Ang walang hiyang babaeng yun. Nasa loob sila ng pangunahing bulwagan. Bakit parang wala man lang silang kaingay-ingay doon? Namatay na kaya sila sa lamig? Buwisit na langit na to. Bakit lalong lumalakas ang nyebe? Mamamatay na ang apoy. Boss, kapag nagpatuloy pa ito, baka tayo ang mamatay dito ngayong gabi. Maghintay lang kayo. Bukas na bukas pagkasikat ng araw, ang mayabang na Seniorita sa loob, pati na rin ang baldado nilang Diyos ng digmaan, ay siguradong mas matigas pa sa bato dahil sa lamig. Manigas kayo sa lamig doon, mga basura. Bukas ng umaga, doon ko palang kayo opisyal na tatapusin. Tapos na ang konstruksyon. Xiao Tao, sindihan mo na ang apoy para masubukan. Wala nang usok na lumalabas. Senyorita, talagang nahigop po lahat sa loob. Siyempre naman, perpektong fluid mechanics design yan. Kung bumalik man ang usok, ang aking reputasyon bilang direktor ng unang koanihan ng China Construction, ay jijibain ko ngayon para gawing panggatong. Aray, ang init, napakainit. Senyorita, ang putik na ito ay napakainit pala. Para talaga itong isang malaking pugon. Bitiwan mo ako. Kaya ko na. Manahimik ka nga. Kung gusto mong mamatay, hintayin mong matapos kong ipagdugtong ang mga buto mo bago ka mamatay. Ngayon, ikaw na ang pinaka-importante kong babantayan. Buhay na ang binibini. Nakaligtas talaga tayo. Mahal, hindi ko na maramdaman ang aking mga paa. Paano naman ang hampas lupang babaeng yun? Nasa loob sila ng pangunahing bulwagan. Bakit wala man lang kahit anong ingay mula sa loob? Patay na kaya sila sa lamig? Lintik na panahon na to. Bakit lalong lumalakas ang bagsak ng nyebe? Mamatay na ang apoy. Boss, kapag nagpatuloy pa ito, baka tayo ang mamatay rito ngayong gabi. Maghintay lang kayo. Pagsikat ng araw bukas, ang mayabang na binibini ng pamilyang Mark sa loob, at ang lumpong Diyos ng digmaan na yon, siguradong mas magiging matigas pa sila sa bato sa lamig. Sige lang, maglamig kayo riyan, mga basura. Bukas ng umaga, sisimulan ko na kayong tapusin ng tuluyan. Bukas ng umaga, sisimulan ko na kayong tapusin ng tuluyan. Mahal, ako. Hindi ko na kaya. Lintik na yan, mamamatay na ako sa lamig.
Gumising kayong lahat. Sumikat na ang araw. Pumunta kayo sa pangunahing bulwagan. Kunin ninyo ang bangkay ng binibini ng Marks at ng lumpong prinsipe. Ikaladkad ninyo sila palabas at habaran ng mga suot na damit at alahas. Kailangan na nating pumasok agad sa lungsod para makahanap ng mainit-init na lugar at makahigop ng mainit na sabaw. Anong klaseng pangkukulam ito? Kayo. Hindi ito maaari. Bakit napakainit dito sa loob? Anong klaseng halimaw yan? Magandang umaga, Pinunong Wang. Ang tawag dito ay kang o de init na higon. Bahagi ito ng makabagong siyensya ng init. Isang imbensyong nagbibigay ginhawa sa sangkatauhan. Bakit? Nasiyahan ba kayo sa panonood ng nyebe sa labas kagabi? Ang init. Totoong mainit. Diyos ko po, napakainit sa loob. Zoo. Mabuti kong pamangkin, ang aking pinakamamahal na pamangkin. Bilis, papasukin mo na ang tiya mo para makapagpainit. Isa. Mamamatay na sa ginawang tiya mo. Isa. Ang tiyo mo at ang pinsan mo, nag-aagaw buhay na rin. Isa. Pamilya tayo, hindi ba? Isa. Hindi mo naman kami kayang tiising mamatay ng ganoon na lang. Isa. Pamangkin. Nagkamali ang tiyo mo. Isa. Kas. Hindi dapat kinuha ni tiyo ang kumot na iyon. Papasukin mo na kami riyan sa umuusok na plataporma. Gusto mo bang lumaban? Sige, subukan ninyo. Napaka-komplikado ng loob ng deinit na higang ito. Pag tinanggal ko ang kahit isang sumusuportang ladrilyo sa loob, agad na lalamunin ng nakal-alasong usok ang silid na ito. Wala pang ilang minuto. Mamamatay tayong lahat dito dahil sa nakal-alasong usok. Sino ang gustong magpakamatay kasama ang lahat? Pwes, ilabas ninyo ang inyong mga espada at humakbang patawid sa pintong ito. Nagbibiro ka naman, Senyoritang Chucho. Nagpapatupad lang kami ng utos ng palasyo. Bakit naman namin kayo sasaktan? Kaya lang, sobrang lamig talaga sa labas. Baka naman pwedeng patuloyin mo rin ang mga kasamahan ko para main aitan. Kung gusto ninyong makigamit sa higon, walang problema. Pero tandaan ninyo, sa teritoryo ko, walang puwang ang luha sa negosyo. Tanging ginto at pilak lang ang pinaniniwalaan ko. Kaya ngayon, bukas na ang aking negosyo. May bayad kada oras ang mga VIP na pwesto sa mainit na higon. 50 tail ng pilak bawat tao sa bawat oras. O kaya ay gintong alahas na katumbas ang halaga. Ang mga walang pera, ibigay ang rasyon ninyong pagkain para sa 3 araw para sa kalahating oras. Magbayad ang mga lumampas na sa takdang oras. At kung hindi ninyo kayang magbayad, lumayas kayo at bumalik sa gitna ng nyebe. 50 tail kada oras, bakit hindi ka na lang mang-agaw? Napakawalang puso mo, ikaw na walang utang na loob. Nakatatanda mo ako, at may gana ka pang singilin ako ng pera. Nakatatanda. Noong inagaw mo ang kumot ng aking asawa kagabi, at noong isinumpa mo kaming mamatay, bakit hindi mo naalalang nakatatanda ka? Nakatatanda ka pala, ha? Ang takbo ng merkado ay simple lang, ang presyo ay nakadepende sa supply at demand. At ngayon, napakalamig ng panahon. Hawak namin ang merkado ngayon, 50 tail. Binigyan ko na nga kayo ng bawas, Xiao tao, isara mo ang pinto. Huwag mong isara ang pinto. Sige na, magbabayad na ako, sige na. Ito na ang bayad para sa 4 na oras na pwesto naming magkakapatid sa mainit na papag. Paakyatin mo na kami. Xiao Tang, Yan Chao. Mabilis talagang kausap si Wang Chao. Ang pinakamainit na pwesto sa kanan, malapit sa hurno, ay sa inyo na. Mabilis talagang kausap si Wang Chao. Ang pinakamainit na pwesto sa kanan, malapit sa hurno, ay sa inyo na. Magbabayad din ako. Tuning, huwag mong isara ang pinto. Ang gintong hairpan ay nagkakahalaga ng 80 tail. Ang pulse heiress na jade naman ay 100 tail. Pwede na yan, Xiao Tang. Paakyatin mo na sila sa papag. Simulan na ang oras. Hindi. Mahal na prinsipe, hindi ko kailangan ng pera. Nangungulekta lang ako ng pondo para sa aking susunod na dambuhalang proyekto. Masyadong sira-sira na ang lumang templong ito. Pagkatapos nito, hindi lang kita patatayuin muli, kundi magtatayo rin ako rito sa gitna ng nagyayelong lupain ng Ning. Nang isang kuta ng bakal gamit ang aking sariling mga kamay na kahit ang mga lobo ng nyebe at 100,000 hukbo ay hinding-hindi magigiba.
Sa simula ng iyong pagpapagaling, bawal na bawal ang magmadali. Masyado nang nanghina at lumiliit ang iyong mga kalamnan. Ang pinakamahalaga ngayon ay maibalik ang daloy ng iyong dugo at ang pakiramdam sa dulo ng iyong mga ugat. 30 degree lang ang pinakamataas sa pagbaluktot araw-araw. Kapag lumampas ka sa limitasyong ito, at muling napunit ang hibla ng iyong mga kalamnan, kahit ang mga Diyos ay hindi ka na may iligtas. Tuning. Sino ka ba talaga? Ang marangyang mansiyon ng isang markis ay hindi makakapagpalaki ng isang babaeng may kakaibang kakayahan at napakadesidido sa kanyang mga kilos tulad mo. Mahal na prinsipe, mahal na prinsipe. Marami pang bagay sa mundong ito ang hindi mo alam. Ang kailangan mo lang malaman. Sa kasalukuyan, ako ang legal at opisyal mong asawa. At ang pinakagusto kong gawin ay ang patagi ng lahat ng guhong masakit sa aking mata. At muling itayo ang mga ito. Naku, bibigay na ba ito? Buisit, sumobra na ang bigat ng nyebe. Ang kahoy na istruktura ng sirang templong ito ay matagal nang nabulok ng malala. Abot sagad na ang bigat na kaya nitong dalhin ngayon. May lumitaw na sa kaliwang bahagi ng pader, na bitak na may anggulong 45 degree. Ito ay malinaw na hudyat na bibigay na ang istruktura. Hindi lang bubong ang guguho. Binibini. Pakinggan mo ang ihip ng hangin sa labas. Mga lobong paninyebe. Ito ang kawan ng mga lobong paninyebe mula sa likod ng bundok Ninggota. Naamoy nila ang presensya ng tao rito. Aba, buhay pa pala kayo rito. Akala ko pa naman nang isama ko ang mga tauhan ko rito ngayon. Mga nagyelong bangkay na lang ang dadatnan namin. Anong klaseng itim na kapangyarihan ito? Akala ko pa naman nang isama ko ang mga tauhan ko rito ngayon. Mga nagyelong bangkay na lang ang dadatnan namin. Anong klaseng itim na kapangyarihan ito? Bakit napakainit sa loob ng kwartong ito? Yamang narito na kayo, Pinunong Lee. Tamang-tama. Ayon sa batas ng Dakilang Cho, kapag nakarating na ang mga ipinatapong bilanggo sa kanilang destinasyon, kailangang magbigay ang kampo ng mga pangunahing kahoy at kagamitan para sa pagkumpuni. Malapit nang gumuho ang bubong namin dahil sa bigat ng nyebe. Kailangan ko ng 10 piraso ng matitibay na pulang kahoy, pati na rin mga palakol, martilyo, at iba pang kagamitan para patatagin ang bahay na ito. Patatagin ang bahay. Ha 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 ha. Seniorita ng pamilya ng Marquis. Akala mo ba nasa kabisera ka pa rin? Dito sa Hilagang Hangganan, ang mga kahoy ay gamit militar. Ginagamit ito para magtayo ng mga harang laban sa mga barbaro. Ibibigay lang ba ito sa inyong mga walang kwentang kriminal? Napakasayang naman, naririnig mo ba ang alulong ng mga lobo sa labas? Nababalot na ng makapal na nyebe ang buong bundok. Gutom na ang mga lobong nyebe sa likod ng bundok. Kahit bakod ay wala ang bulok ninyong templo. Ngayong gabi, kayo ang magiging pinakamasarap na pagkain ng mga lobo. Lolo, Ginoong Sundalo, iligtas niyo po kami. Ayaw naming maging pakain sa mga lobo. Sinasamo ko po, bigyan niyo kami ng ilang pirasong kahoy para may harang sa pinto. Gusto ninyong lumaban para sa buhay ninyo? Sige, ilabas ninyo ang mga tinatago ninyong salapi, at lahat ng inyong mga alahas, at pati ang mainit na silid na ito. Kinakamkam ko na, kayo namang lahat. Lumayas kayo ngayon din sa labas, doon sa nyebe. Kapag natuwa ako, baka sakaling bukas ng umaga ay ilibing ko pa ang mga bangkay ninyo ng buo. Gusto mong kamkamin ang aking proyekto. Pinunong Lee. Baka may lakas kang ang agawin ito. Pero wala ka namang buhay para tulugan ito. Ayaw mo sa mabuting usapan, gusto mo sa marahas na paraan, walang hiya ka. Mga kasama, harangan ninyo ng mahigpit ang pinto mula sa labas. Ngayong araw, hahayaan ko kayong mabulok sa bulok na templong ito. At panoorin ninyo ng walang magawa kung paano kayo pagluluray-luray ng mga lobong nyebe. Alis na tayo. Ha 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 ha. Tapos na, katapusan na natin. Nakakandado na ang pinto. Babagsak na ang bubong. At napakaraming lobong nyebe sa labas. Mamamatay na tayong lahat.
Kahoy, sinong nagsabi sa inyo na para magtayo ng silungan laban sa mga mababangis na hayop, ay kailangan talagang gumamit ng kahoy? Wang Biao, isama mo ang mga tauhan mo. Hawakan ninyo ang inyong mga patalim. At gibain ninyo ang pader sa likod para makagawa ng daanan. At sumugod kayo papunta sa likod ng bundok, Binibining Chu. Diyos ko po. Puno ng mga lobo sa labas. Kung jejebay natin ang pader ngayon, hindi ba't para na nating pinapasok ang mga lobo sa loob? Bibigay na rin naman ang pader na ito ngayong gabi. At hindi rin kayang harangan ng pintong kahoy ang pagsugod ng mga lobo. Ang tanging paraan para mabuhay tayo, ay ang tayo na ang unang umatake. Patitibayin natin muli ang depensa. Hindi ba't inakala ninyong itim na mahika ang aking pinainit na higon? Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang isang mas matinding palabas. Gagamitin ko ang nagbabagang init ng higang ito, kasama ang mga anapag at luwad mula sa likod ng bundok, upang isailalim ang mga ito sa matinding pag-init. Gagawin ko ang malamig at matitigas na batong iyan, na maging malapot at kumukulong putik. At pagkatapos, hahayaan ko itong maging isang matibay na pader na mas matigas pa ng 100 beses kumpara sa bakal. Ang paggawang semento. Sa mundong ito, mayroon nga bang ganoong kamanghamanghang bagay, mahal na prinsipe? Hindi ito himala. Ang tawag dito ay ang ganap na pagdurog gamit ang semento. Ngayong gabi, ipapaalam ko sa mga hindi sibilisadong hayop na ito, sa mga korap na opisyal na iyon kung ano ang kaya nating gawin. Sa harap ng makapangyarihang lakas ng makabagong infrastruktura, ang lahat ng sabuwatan at paglaban ay nauuwi lang sa katawa-tawang kabiguan. Nakapasok na sila, papasok na ang kawan ng mga lobo. Binibining Chu. Sinabi mo bang gibay ng pader? Sinabi mo bang gibay ng pader? Anak ng, gusto mo ba kaming mamatay ng mas mabilis? Tumahimik ka nga, gamitin mo naman yung utak baboy mo. Hilaga ang ihip ng hangin ngayong gabi. Sinusundan ng mga lobo ang amoy ng tao, at sumusugod mula sa timog na pinto. Ang likod ng bulwagan ay nakasandal sa matarik na bangin. Isang saradong sulok na walang labasan, at bulag na bahagi rin sa paningin ng mga lobo. Kung gusto ninyong mabuhay, gibay ninyo agad ang pader sa likod. Mga kasama, mamamatay din naman tayo kahit anong mangyari. Makinig kayo sa kanya, gibain natin to. Mga asul at puting bato. At dilaw na luwad. Pati ang langit ay kumakampi sa akin. Wang Biao, dalhin mo ang mga tauhan mo. Gamitin ang mga itak at batuhin sila. Tibagin niyo ang mga puting batong yan. Xiao Tao, isama mo ang mga tao ng pamilya Chu, at hukayin ninyo ang dilaw na putik doon. Bilis. Mayroon lamang tayong 1 oras. Seniora, mas matigas pa sa bakal ang batong ito. Paano namin ito matatabas? Seniora, mas matigas pa sa bakal ang batong ito. Paano namin ito matatabas? Kung hindi nyo kaya, maghintay na lang kayong mamatay. Alin ang gusto nyo, ang may upi ang mga talam ninyo o ang lapain kayo ng mga lobo? Kayo ang mamili. Sige na, mga kapatid, hukayin ninyo. Napasok na tayo. Anong iniiyak-iyak nyo riyan? Pumarito kayong lahat. Xiao Tang, ang mga puting bato at dilaw na putik, sa sukat na 2 bahagi ng bato sa 1 bahagi ng putik, durugin mo ang lahat ng iyan hanggang sa maging kasing laki ng walnut. Wang Biao, habarin mo ang suot mong balat ng tupa. Habarin ang damit, Binibining Chu. Mamamatay tayo sa lamig nito. Kapag sinabi kong habarin mo, gagawa ako ng bellows.
Makinig kayo ng mabuti. Ang pag-init ng semento ay nangangailangan ng temperaturang higit sa 1,000 degree. Ang karaniwang panggatong ay umaabot lamang sa 600 degree. Kulang na kulang iyon. Wang Biao, ikaw at ang mga tauhan mo, magpapalit-palit kayo sa pagpiga nitong balat ng tupa. Kailangan ko ng pinakamalakas na bugso ng hangin. Gamit ang puwersahang hangin upang magpasok ng maraming oksiheno. Para lampasan ng temperatura ng pugon ang limitasyon nito, bomba. Bomba pa, buong lakas. Nasira na ang pinto, pumasok na ang mga lobo. Binibini, mag-ingat kayo. Tuning. Gawin mo ang dapat mong gawin. Gawin mo ang dapat mong gawin. Habang may hininga pa ako. Hindi hahayaan ng mga hayop na yan na madikit kahit isang hibla ng buhok mo. Salamat, mahal na prinsipe. Ako na ang bahala rito. Xiao Tao, Wang Biao, hanguin ninyo ang mga malutong na tasal ng puno, at gamitin ang hawakan ng inyong mga bakal na itak. Durugin nyo ng husto gamit ang bato. Durugin ninyo hanggang sa maging pinakapinong pulbos. Mas pino, mas mabuti. Iyon lang pala, binibini, kaya ba talagang harangan ng tumpok ng abong ito ang mga lobo? Isang ihip lang ng hangin, mawawala na agad to. Para sa inyo. Isang tumpok lamang ito ng abo. Ngunit sa aking paningin, ito ang mahika na nagpapatigil sa oras. At ang bakal na kalansay ng sangkatauhan sa paggapi sa kalikasan. Maligayang pagdating. Sa panahon ng konkreto. Bakit kayo nakatulala? Samantalahin natin ang kanilang kahinaan. Wang Biao, ang malalaking batong binuhat natin kanina. Iharang mo sa lagusan ng pinto. Xiao Tao, ilagay mo na ang semento, binibini. Tumigas nga, Diyos ko po. Ang putik na ito. Naging tunay na bato nga. Mas matigas pa ng 10 beses sa pinatigas na lupa ng pader ng lungsod. Ang guhong templong ito hanggang 3 araw na lang ang itatagal. Kung hindi hihinto ang nyebe, tiyak na guguho ng tuluyan ang bubong. Sapat na ang 3 araw. Makinig kayong lahat. Ang guhong templong ito ay isa ng bitag ng kamatayan. Sa susunod na 3 araw, gagawa ako sa loob ng bulwagang ito. Gamit ang mga mineral na bato mula sa bundok sa likod, upang magtayo ng isang bagong-bago, at matatag na kuta laban sa matinding lamig at mga mababangis na hayop, isang kuta sa ilalim ng lupa. Magtatayo ng kuta, sa gitna ng ganito katinding lamig at nyebe, gusto mo kaming maghukay ng mga bato at putik. Kamatayan ang abot natin yan. Kung hindi kayo magtatrabaho, mamamatay kayo ngayon din. Ang aking mainit na higaan ay hindi para sa mga tamad. Lalong hindi ko sasayangin ang pagkain ko sa mga walang silbi. Simula ngayon, ipatutupad ang pamamahalang militar sa lahat ng ating trabaho. Ang inyong rasyon ng pagkain araw-araw at ang oras ng pagpapainit sa higaan ay ibabatay sa mga nakamit ninyong punto sa pagtatrabaho. Kung sino ang mas maraming gawa, siya ang may mas maraming makukuha. Hindi ako basta-basta mamamatay sa gutom. Bakit mo naman ginawang pakurba ang bubong? Hindi ba mas nakakatipid sa materyales kapag patag ang bubong? Ang tawag dito ay arch shell structure. Sa sitwasyong walang mga bakal na pampatibay, napakalakas ng resistensya ng purong konkreto laban sa compression. Pero napakahina naman ito kapag hinaila o nabatak. Ang pakurbang bubong na ito ay kayang sumalo sa bigat ng nyebe sa ibabaw. At napakahusay na isasalin ito bilang pababang puwersa, na dadaan sa mga dingding pababa sa pundasyon. Hindi lang basta nyebe, kahit pa may dambuhalang elepante na tumayo rito, hinding-hindi ito guguho. Magbuhos ng isang layer ng semento sa labas ng dingding. Mag-iwan ng puwang na kalahating piye. At pagkatapos ay buhusan uli ng isa pang layer ang dingding sa loob. Punuin mo ang puwang na yan ng mga dinurog na dayami at abo ng uling. Siksikin mo ng mabuti.
Binibini, lalagyan po ba ng dayami ang bakanteng espasyo sa gitna? Pwede mo bang ipaliwanag ang tungkol sa dingding na ito? Ito ang bagay na hindi maiintindihan ng mga mangmang na tulad nyo. Isa itong double layer na dingding na may puwang sa loob para mapanatili ang init. Ang hangin at maluluwag na dayami ay napakahinang conductor ng init. Dahil sa insulation layer na ito na may kapal na kalahating piye, kaya nitong harangan ng lamig sa labas na umabot sa negatibong 30 degree. At talagang hindi ito papapasukin. Habang perpekto namang pinapanatili ang init sa loob ng bahay. Ito ang tinatawag na pinakamataas na antas ng thermal insulation. Hay hindi. Hindi tayo namatay. Ang bahay na ito na gawa sa kulay abong putik ay hindi man lang nag-iba kahit bumagsak ang mga poste. Nakaligtas tayo. May bahay na tayo. Nakaligtas tayo. May bahay na tayo. Hindi na natin kailangang matakot sa nyebe at sa mga mababangis na lobo. Binibini. Ako si Xiaohan. Sa buong buhay ko, kailanman ay hindi ako nagkaroon ng utang na loob sa iba. Iniligtas mo ang buhay ko. At itinayo mo ang bayang ito. Kapag gumaling na ang mga binti ko. Nandito na naman ang pangkat ng mga snow wolf. Sa tunog pa lang. Hindi lang 12 pakpak. May daan-daan, patay na tayo. Lahat ng mga lobo sa likod bundok ng Ningutang ay bumaba na. Pinalibutan na nila ang ating kuta. Magaling, sakto ang dating ninyo. Nasukat ko na ang compressive strength ng sementong ito. Eksaktong-eksakto. Ngayon, gagamitin ko ang mga ulo ninyong mga halimaw na yan para subukan ang impact toughness ng hollow insulation wall ng Reyna na ito. Ayan na, lumukso na sila. Diyos ko, tulungan ninyo kami. Panginoon, iligtas ninyo kami. Binibini. Talaga bang kayang saluhin ng pader na putik na ito ang mga halimaw na to? Paano kung hukayin nila ang pader hanggang maubos? Hayaan mo silang maghukay hanggang gusto nila. Ang mga materyales na ginamit ko, kahit na dahil sa limitasyon ng temperatura ay parang adobe lang ang itsura nito, silicate cement. Pero nilagyan ko ito ng high-density river sand at mga durog na bato. Ang compressive strength nito ay umabot na sa modernong C30 grade. Sa panahong ito ng trahedya, malayong-malayo ito sa kanilang kawawang mga buto. Huwag nang pag-usapan ng ilang daang pares ng mga kukong gawa sa laman. Kahit pabigyan mo ang bawat lobo ng piko. Kahit tumakbo pa sila hanggang bukas ng umaga, ang maximum na maiiwan nila sa pader na ito ay isang puting gasgas lang. Ang tawag dyan ay absolute domination sa dimensyon ng material science. Kay tibay at kay lakas ng kutang ito na hindi kailanman matitibag. Tuning. Kung ang sementong putik na ito ay ginamit sa depensa ng mga hangganan, ang mga sundalo ng dakilang Chu ay makakapagligtas ng 10,000 buhay taon-taon. Ewan ko, depende yan kung maganda ang mood ko. Ano namang pakialam ko sa kaharian ng dakilang Chu? Ipinatayo ko ang kutang ito para lamang sa sarili ko. At syempre, para protektahan ka, ang pilay na ito na hindi pa pwedeng i-refund. Ikaw na God of War ka. Ha ha ha. Binibini, umakyat na sila sa bubong. Binibini, umakyat po sila sa bubong. May naririnig na tunog ng paghuhukay ng lupa sa itaas. Guguho ang bubong kapag patuloy nila yang dinaganan. Mamamatay tayong lahat. Tuning, hindi ba't may salamang ka? Bilasin mo, paalisin mo sila.
Ang hugis arkong istruktura ang pinakamatibay laban sa mabigat na puwersa. Kahit magtatatalon pa sila riyan sa taas, wala silang mapapala. Pero dahil masyadong mapilit ang mga hayop na yan, kung hindi ko sila bibigyan ng kaunting regalo mula sa makabagong industriya, magmumukha naman akong walang modo sa aking mga bisita. Wang Biao, pumunta ka sa kalan sa may higon. At dalhin mo rito ang kaldero ng kumukulong tubig. Xiao Tao, kunin mo naman yung mga ipinatabi ko sa iyo kanina. Dalhin mo rito ang purong apog na walang halong buhangin. Wang Chao Aitu, hawakan ninyo ang hawakan ng inyong mga talem. Itapat ninyo sa 4 na butas na ito, at itong matapang na solusyon ng apog. Ibuhos ninyo ng malakas palabas. Pagkatapos ninyong may buhos, kumuha kayo ng mahabang sibat at saksakin ninyo sila ng madiin sa mga butas na yan. Sige po. Mga kapatid, ipatikim natin sa mga hayop na yan, ang mahiwagang tubig ng ating Seni or Ritechu. Sige, saksakin nyo pa ng madiin. Nanalo tayo. Sinong mag-aakalang makakaligtas tayo mula sa pag-atake ng napakaraming snow wolf? Seni or Ritechu? Hindi. Mahal na prinsesa. Kayo po ay isang buhay na Diyos. Tama na ang iyak. Linisin ninyo ang niebe, at iligpit ang mga bangkay ng lobo sa labas, naninigas na ang mga yan sa lamig. Magagamit pa natin ang balat at karne ng mga yan. Bukas ng umaga, lalabas tayo para kunin ang mga naiwan nilang gamit. Sa ngayon, matulog muna kayo. Pinunumbay. Buong magdamag na yumalulong ang mga lobo kagabi. Tiyak na ang mga tao roon sa sirang templo ay wala nang natirang buto kahit kay Titing. HMPH, natural lang yun. Matagal ko nang hiniranggan at sinarado ang pinto sa loob. Mabuti ngang namatay sila, walang iwanang bakas. Lalo na ang lumpong si Xiao Hanjing. Nangako ng napakalaking pabuya ang kabisera para sa ulo niya. Mamaya, pumunta kayo roon, kumuha ng sako at ilagay ang mga natirang piraso ng katawan. Saka tayo bumalik para kuberhin ang pabuya. Bumalik na tayo para makuha ang pabuya natin. At doon naman sa babaeng nakakagawa ng mainit na bahay. Sayang naman, pero sakto lang para maaga natin ang mainit-init na lugar na yon. Hahaha. Pati ang langit, kakampi natin. Nadoroch na parang giniling na karne. Hahaha. Ano ba sa ngalan ng lintik ang bagay na yan? Pader na gawa sa putik, nagmamarunong pa. Mawasak ka na. Magandang umaga, Commander Lee. Nabalitaan kong maaga kang nagdala ng ganito karaming tao ngayon. Para bakunin ang bangkay ng prinsesang ito. Hindi. Hindi ito maaari. Kahit ang pinakamatibay na pader na bato sa kabisera, tiyak na magmamarka sa isang taga ng aking espada. Ay ito. Isa itong masamang mahika. Masamang mahika, Commander Lee. Ang kamangmangan mo ay nakakatawa lang talaga. Ang tawag dito ay silicate concrete. O sa madaling salita, semento. Ang antas ng katigasan nito ay malayong mas mataas kaysa sa mga marupok ninyong laryo na madaling mabasag kapag nainitan. Ang antas ng katigasan nito ay malayong mas mataas kaysa sa mga marupok ninyong laryo na madaling mabasag kapag nainitan. Hindi lang ang hawak mong espada, kahit pa magdala ka rito ng isang malaking kanyen. Mababaw na gasgas lang ang magagawa nito rito. Bruha ka, huwag mo akong takutin sa mga pakulo mo. Wala akong paki sa semento-semento na yan. Isang tapon ka lang naman. At nangahas ka pang magtayo ng sarili mong kuta ng walang pahintulot. Mga tauhan, hulihin siya.
Hahaha, lahat ng ginto at pilak sa loob ng bahay na ito, pati na rin ang mahiwagang proteksyon na humaharang sa hangin, ay mapupunta sa ating mga kapatid. Ligwang, subukan mong humakbang pa ng kahit kalahating hakbang. At ang susunod na butong tatagos ay hindi lang basta sa pulang tassel ng helmet mo, kundi mismong sa lalamunan mo. Ay ikaw. Di ba't pinutol na ang mga litid sa iyong mga kamay at paa, at naging isa ka ng lumpo? Paano ka pa nakakuha ng ganoon kalakas na puwersa sa mga bisig mo? Commander Lee. Itigil mo na ang nakakatawang balak mong pumatay at magnakaw rito. Naglagay ng patong sa mga ulo natin ng mga kaaway natin sa kabisera. Iilang libong pilak lang ang makukuha mo sa kanila sa pinakamataas na halaga. Pero kung gagamitin mo ang utak mo, dapat mong tingnang mabuti ang pader na nasa harap mo ngayon. Alam mo kung gaano kahirap malagpasan ng taglamig sa Ninguta, at kung gaano katindi ang pagsalakay ng mga Manchu. Mas alam mo yan kaysa sa akin. Taon-taon, sa inyong hangganan, ang pag-aayos ng sirang pader na gawa sa kahoy at pinatigas na lupa ay umuubos ng napakaraming lakas ng tao at kagamitan. Napakaraming lakas at yaman ang nasasayang. Sa isang sugod lang ng mga kabalyerong Manchu, kailangan ninyong itaya ang buhay ng mga tao ninyo para lang lumaban. Kung hindi ako nagkakamali, ang perang inilaan mula sa itaas para sa pagpapatayo ng pader ay napupunta lang sa bulsa mo at ng iyong mga pinuno. Kaya naman ang depensa ng lungsod ay walang silbi. At kapag nawasak ang tarangkahan ng lungsod, sa tingin mo ba ay mananatili pa sa balikat mo ang ulo mo ng ilang araw pa, ikaw? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Gagamitin ko ang teknolohiyang ito sa paggawa ng pader para sa isang kasunduan. Ibibigay ko sa inyo ang formula sa paggawa ng semento, pati na ang paraan ng pagpapatigas nito. Isipin mo na lang kapag nakuha ninyo ito. Sa loob lang ng napakaikling panahon, makapagtatayo kayo ng isang maharlikang tanggulan, na kahit ang 100,000 kabalyerong Manchu, ay hindi magagawang tibagin o pasukin. Hindi ito tatabla ng kahit anong talam o sibat, at hindi rin masisira ng apoy o tubig. Kapag ang ganitong pambihirang tagumpay ay nakarating sa kabisera, sa tingin mo ba, Li Heng, ay mananatili ka pa rin? Isang mababang kapitan na nagtitiis sa napakalamig na lugar na ito, baka maging isang tanyag na marangal o punong ministro pa ang inyong general. Ikaw. Talaga bang handa mong ibigay ang formula ng mahiwagang batong ito? Ibigay. Hindi ito basta pagbibigay, negosyo ito. Isa akong negosyante. At hindi ako nagtatrabaho ng walang kabayaran. Una, ang tiwangwang na lupain sa paligid ng sirang templong ito sa loob ng 100 kilometro, pati na ang mga minahan sa likod ng bundok, ay magiging akin na simula sa araw na ito. Gusto kong tatakan mismo ng general ninyo ng pulang selyong militar, ang kasulatan ng pagmamay-ari ng lupa. Pangalawa, mula ngayon, lahat ng mga bilanggong ipinatapon sa Ninguta, at ang mga walang tirahang lumikas ay hindi mapupunta sa kampo ng hukbo. Lahat sila ay mapapasailalim sa aking pamamahala. Gusto ko ang ganap na kontrol sa kanilang buhay at kalayaan. Kailangang magbigay ang inyong hukbo buwan-buwan ng sapat na pagkain at mga kagamitang bakal. Kailangang magbigay ang inyong hukbo buwan-buwan ng sapat na pagkain at mga kagamitang bakal, bilang kabayaran sa aking gabay at kaalaman. Nababaliw ka na ba, 100 linang lupain? Gusto mo pa ang kapangyarihan sa mga lumikas? Gusto mo bang maghari-harian at magtayo ng sarili mong kaharian dito sa Ninggo? Kahit hulihin kita at dumaan ka sa matinding pagpapahirap, mapipilit ko pa ring makuha ang iyong formula. Subukan mo. Ang formula ng semento. Kaunting pagkakamali lang sa sukat, mawawala na ito ng silbi. Ako lang ang nakakaalam kung paano kontrolin ang init sa pagsunog nito. Basta't manatili akong tahimik at ayaw kong magsalita. Wala akong takot na mamatay kasama kayong lahat. Kapag sumalakay ang mga Manchu sa Tagsibol, sama-sama tayong mamamatay kasama ang lungsod na ito. Gamit ang 100 linang baog na lupain kung saan wala kayong maitatanim na anuman. At ang isang grupo ng mga lumikas na umuubos lang ng inyong rasyon araw-araw. Kapalit ng isang hindi magigibang lungsod at napakalaking parangal sa militar. Li Heng. Hindi mo ba kayang kwentahin kung gaano kalaki ang mapapala mo rito? Sige, sige. Binibining Chu, napakalupit mo. Lintik na lupit yan. Chuning, pero hindi ko ito mapapasyahan ng mag-isa. Kailangan ko itong iulat agad sa ating general. Kung totoo man ang mga sinabi mo, na ang formulang ito ay kayang magtayo ng hindi magigibang lungsod. Tiyak na papayag ang general sa iyong mga kahilingan.
Kunin mo ito. Hayaan mong pukpukin ito ng inyong general gamit ang malaking maso, bago lumubog ang araw bukas. Dalhin mo ang titulo ng lupa na may selyo ng hukbo at ang unang bahagi ng pagkain. Kapalit ng unang bahagi ng formula. Dalhin mo ang titulo ng lupa na may selyo ng hukbo at ang unang bahagi ng pagkain. Kapalit ng unang bahagi ng formula. Mahuli lang kayo ng kahit isang oras. Walang bisa na ang kasunduan natin. Tara na, aalis na tayo. Diyos ko po. Binibining Chu. Nagawa mo talagang huthutan ng mga sundalo sa hangganan, at humingi ka pa ng 100 linang lupain. Pagre-rebelde na ang ginagawa ninyo, 100 linang tuyong lupain, pati na ang mga lumikas na mamamayan. Chuning, kaya mo ngang lokohin si Li Heng. Pero hindi mo ako maloloko. Napakalamig at tuyo ang lupa sa hangganan, walang mabubuhay na pananim doon. At pabigat lang ang mga lumikas na yan sa pagkain at kagamitan. Kinuha mo ang mga bagay na pampabigat lang sa mata ng iba. Ano ba talaga ang balak mo, mahal na prinsipe, sa mata ng mga tao sa panahong ito? Ang kawalan ng matabang lupa ay katumbas ng kamatayan. Pero sa mata ng isang doktor sa makabagong inhenyeriya at agrikultura, bigyan mo lang ako ng kahit anong lupain. Kahit pa ito ay maalat at tuyong lupa, kaya ko pa rin itong gawing isang oasis. Ang kuta ay unang hakbang pa lamang para mabuhay tayo. Ang tawag dito ay pisikal na depensa. At ngayon, gagamitin ko ang sistemang ito. Isang thermal system na babalot sa buong ilalim ng lupa. Sa gitna ng nagyayelong lamig sa labas na may negatibong 30 degree, gagawa ako ng isang greenhouse na may permanenteng init na 20 degree gamit ang geothermal na enerhiya. Ngayong may lupa na at may mga lumikas na magsisilbing manggagawa. Sa loob lang ng 3 buwan, hindi lang sariwang gulay ang mapapakain ko sa'yo, kundi mapapagaling ko rin ang mga sugat mo sa loob gamit ang mga luntiang daong ito. Gagawin ko rin ang ninggutan na dati ay tigib, ng mga namamatay sa gutom sa buong paligid, na maging isang umaapaw na bodega ng pagkain, kung saan ang lahat ng bansa ay magpupugay sa atin. General, wala na po tayong pagkain. Kahit ang huling batch ng lumang bigas na may kahalong buhangin, ay inilaga na kahapon para gawing lugaw at tuluyan ng naubos. Wala nang makitang balat ng puno na makakain ng mga kawal ngayon. Nasaan na ang pangkat na nagdadala ng supply mula sa kabisera? 3 buwan na ang nakalilipas nang sabihin ng kaharian na magpapadala sila ng supply para sa taglamig. Bakit kahit anino ng mga nagdadala ng pagkain ay wala pa rin tayong makita, General? Nagsisipaglagas na po ang mga ngipin ng mga kawal, at puno na ng mga lilang pasa ang buo nilang katawan. Wala na silang lakas kahit para humila man lang ng busog. Kung magpapatuloy pa ito, hindi na kailangan ng mga barbaro na sumugod dito. Ang 30,000 hukbo natin ay magiging tumpok lang ng mabubulok na bangkay, at mamamatay sa gitna ng nagyayelong nyebe na ito. Hindi na namin makontrol ang sitwasyon sa labas. Sinasabi na ng mga kasamahan nating nagugutom at nababaliw sa gutom, na pinabayaan na tayo ng palasyo. May mga nagsasabi pa na kinurakot ninyo, General, ang mga rasyon. At ipinalit pa doon sa rasyon ng babaeng ipinatapon dito, para lang sa walang kwentang formula ng putik na yon. Ngayon, puno na ng galit at reklamo ang buong kampo. Mag-aalsa sila. Sa loob lang ng ilang araw, sa nakaraang buwan, sa labas ng ating kampo, nagtayo tayo ng isang mababang pader na semento na may taas na mahigit 1 metro. Matigas nga talaga ang bagay na iyon na parang sagradong bato. Pero ang problema, wala na tayong pagkain para makaligtas sa taglamig na ito. Anong silbi ng pader na hindi masisira kung mamamatay naman tayo sa gutom? Kagalang-galang na sugo, kayo. Bakit po kayo lumabas sa ganitong oras? Noong kalahating buwan na ang nakalipas, patago akong pumasok dito sa gitna ng malakas na bagyo ng nyebe. Dala ang utos ng emperador, General Zhao. Huwag ka nang maghintay pa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Hindi kailanman umalis ang pangkat na maghahatid ng pagkain mula sa kabisera, at hindi lang ngayong buwan, kundi sa susunod na 3 buwan. Walang kahit isang butil ng bigas ang darating dito. Bakit? Gusto ba talaga kaming patayin sa gutom ng mahal na emperador? Lapastangan. Sino ka para hulaan ang nasa isip ng mahal na emperador? Kung mayroon kang dapat sisihin mo ang walang kwentang taong ipinatapon dito sa inyo. Ang dating Diyos ng digmaan, si Xiao Han. Bagaman inalisan na ng kapangyarihan si Xiao Han, napakalaki pa rin ang kanyang impluensya sa hukbo noong araw. Kaya hindi mapakali ang emperador sa kanyang pagtulog. Kung ipapapatay siya ng direkta, natatakot ang palasyo na magdulot ito ng gulo at batiko sa buong bansa. Kung kaya't,
Binalangkas ng emperador at ng punong ministro ang planong ito. Putulin ang supply ng pagkain sa Ningguto. Ang gutom ay kayang gawing mabangis na hayop ang isang tao. Kapag natigil ang rasyon ng pagkain sa hangganan at nagkaroon ng rebelyon, ang mga sundalong nababaliw na sa gutom ay mawawalan ng katinoan. Magsisimula silang manggulo, magnakaw, at pumatay. At kapag nangyari yon, sasalakayin ng mga nagwawalang sundalo ang lumang templong iyon, para pagbure-burehin sina Xiao Hanjan at ang marangal na dalaga ng pamilya Chu. Iyon ay magiging isang natural na pangyayari na lamang. At dahil sa gulo, walang sino mang mapaparusahan sa pagpatay na ito. Sa sandaling mamatay si Xiao Hanjan, ako na mismo ang hihiling sa palasyo ng emperador, na magpadala agad ng pagkain para tulungan ng mga nasa hangganan. General Zhao. Ngayon, alam mo na ba ang dapat mong gawin? Opo, nauunawaan ko. Pumunta ka sa kampo ng militar at susulan mo sila. Sabihin mo sa mga kawawang sundalong iyon na nanginginain na ng balat ng kahoy dahil sa matinding gutom, na may rasyon naman talaga sila noon. Ngunit ang ipinatapon na si Chu Ming, ang anak ng Marx, ang gumamit ng kulam para akitin ng general, at nakawin ng rasyon na magpapanatili sana sa kanila sa buhay. At ang lahat ng iyon ay itinago sa kakaibang kulay abong bahay na iyon. Sige na, hayaang tupukin ng kanilang galit ang kuta na iyon. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, bantayan ninyong mabuti ang init. Buksan mo ang balbula ng pangatlong singgawan, para patuloy na umikot ang mainit na hangin. Sa nakalipas na 1 buwan, ginamit natin ang tulong ng mga lumikas na tao, para magtayo araw at gabi. Magtanim ng mga gulay, at gumawa ng isang malawak na taniman sa ilalim ng lupa. Binibini, ang temperatura sa sektor numero 6 ay matatag na sa 22 degree. Ang mahiwagang lupa na tinimpla ninyo ay talagang kahanga-hanga. Ang mga binhing itinanim lang natin kahapon. Ngayon ay nagsisibol na agad ng mga berdeng usbong. Iyon ay organikong lupa na dumaan sa mataas na init ng pagbuburo, na hinaloan ng abo ng kahoy, at dumi ng hayop para maging mataba. Dahil sa matatag na init mula sa mga tubo sa ilalim, at ng mataas na antas ng carbon dioxide sa paligid, ang oras ng paglaki ng mga halaman ay mapapaikli ng kalahati. Chu Ming. Mukhang bumubuti na ang lagay mo. Mahal na Prinsipe Xiao, ang nakalipas na 1 buwan, nang pagkain mo ng kalahating kilo ng pinakasariwang labanos na nilaga sa karne araw-araw, ay hindi na sayang. Ang bilis ng paggaling ng iyong mga ugat at daloy ng enerhiya ay mas mabilis ng 10 araw kaysa sa inaasahan ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng ikalawang buhay. Qin Iyan, mula sa sandaling ito na nakatayo na ako. Qin Iyan, mula sa sandaling ito na nakatayo na ako. Ang aking buhay at ang aking sibat ay lalaban para sa iyo lamang. Itigil mo nga ang ganyang seryoso at makalumang ngiti. Hala. Nako, hindi po maganda ito, Master, mahal na prinsipe, may malaking sakuna po. Nag-alsa po sila. Naubusan ng pagkain ng kampo sa hangganan. Libo-libong nagwawalang mga sundalo ang nag-aalsa na ngayon. Hindi ko alam kung sinong nagkakalat ng chismis sa hukbo. Pero sabi nila, may nakatago raw na libo-libong kilo ng pagkain dito sa ating kuta. Ngayon, hindi bababa sa 5,000 hanggang 6,000 galit na mga sundalo, ang may hawak na mga espada at sibat at pinaliligiran na ang buong kuta natin. Sinasabi nilang jijibin daw nila ang kutang ito. Papatayin kayo at ang prinsipe, para agawin ng mga pagkain. Ang mga lapastangan sa kabisera, nakuha pa talaga nilang harangan ng rasyon ng pagkain sa hangganan, gamit ang ganyang karumal-dumal na paraan, para lang piliting mag-alsa ang mga kawal. Kunin mo ang aking sibat. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na sumire kahit isang damo rito.
Anong sibat ang pinagsasabi mo? Ang paggagamit ng mga armas laban sa mga gutom na sundalong may sakit na eskorbuto ay isang malaking pambabastos sa makabagong teknolohiya ng agrikultura. Ang paggagamit ng mga armas laban sa mga gutom na sundalong may sakit na eskorbuto ay isang malaking pambabastos sa makabagong teknolohiya ng agrikultura. Huwag kayong magpanik. Pumunta ka at ilabas mo ang pinakamalaking basket na kawayan. At bunutin mo ang pinakasariwa, pinakamalutong, at pinakalunti ang mga labanos at repolyo sa buong sakahan. Naku naman, aking binibini. Sa ganitong sitwasyon pa talaga. Narito sila para pumatay at manggulo. Tapos magbubunot ka ng labanos para saan? Ano, papatayin ba natin sila sa pagbato ng labanos? Hindi. Gagamitin ko ang karitong ito na puno ng mga gulay na wala sa panahon para bilhin ang buhay ng 30,000 kawal sa hangganan. Gusto kong malaman ng mga nasa kabisera, ng mga hanggal na nagmamarunong na iyon, na sa harap ng ganap na kapangyarihan sa pagkain. Walang kwenta kahit utot ang kanilang mga pakana sa politika. Kilos, dalhin ang ating biolohikal na sandata. Buksan ang pintuan ng lungsod at salubungin ang mga panauhin. Lumusab kayo at sirain ang kuta ng mangkukulam na ito. General, masamang balita. Ang lahat ng rasyon ng ating hukbo ay ipinalit sa ginto at pilak at ibinigay sa ipinatapong mangkukulam na ito. May nakatagong libo-libong kilo ng pagkain sa loob. Lumusab kayo at patayin sila. Agawin ng pagkain para mabuhay. Ha! 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 Opo, opo. General Xiao, maawa po kayo. Opo, opo. General Xiao, maawa po kayo. Hindi ba't paralisado na ang mga binti niya? Paano siya nakatayo? Agawin ang pagkain. Kahit pinto nga, hindi ninyo masira. Tapos gusto nyo pang agawin ang pagkain. Ang mga sundalo sa hangganan ng dakilang Cho, maging sa pagiging bandido ba ay napakawalang silbi na ninyo ngayon. Pagdurugo ng balat at mga lumod, pamamaga at pagkabulok ng gilagid, matinding pananakit at panghihina ng mga kasukasuan. Ito ay malinaw na sanhi ng matinding kakulangan sa bitamina C, na nagdulot ng sakit na scurvy, kahit lumusab pa kayo sa aking kuta ngayon. At makakuha ng 10,000 kilo ng lumang brown rice. Kumain man kayo nito, sa loob ng hindi hihigit sa 10 araw, mamamatay pa rin kayong nagnanaknak ang buong katawan. Huwag kayong makinig sa mga panlilinlang ng mangkukulam na ito. Gusto lang niyang magpatagal ng oras. Mga kapatid, ayaw niya tayong buhayin. Kaya sabay-sabay tayong mamamatay kasama niya. Sabay-sabay na mamamatay. Karapat-dapat ba kayo? Wang Biao, ilabas ninyo ang aking sikretong sandata sa kanila. Para mamulat ang mga mata ng mga hampas lupang yan. Upang makita nila kung ano ang tunay na kaligtasan at kung sino ang tunay na dapat sundin. Hindi. Hindi maaari. Isang pangkukulam at panlilinlang lang ang lahat ng ito. Sa gitna ng ganitong matinding nyebe sa kabundukan. Paano magkakaroon ng sariwang gulay? Peke, lahat ng ito ay huwad. Diyos ko, o aking Diyos. Puno ng katas, napakasariwa. Tunay na gulay nga, sariwa at totoong gulay. Maawa kayo.
Bigyan niyo ako kahit isang kagat lang. Naligas na ang lahat ng aking ngipin. Mamamatay na ako. Nagmamakaawa ako. Kahit isang dahon lang ng gulay, ibigay niyo na sa akin. Isang himala, nagpakita ang Diyos ng digmaan. Nagpakita ang dakilang kapangyarihan. Huwag kayong luluhod, lason yan ng mangkukulam. Tumayo kayo, sumugod kayo sa loob at patayin sila. Sumugod kayo, patayin ninyo silang lahat, ang sino mang magpakalat pa ng mga kasinungalingan, at magtangkang magrebelde. Ito ang magiging kaparusahan ninyo. Patayin siya para makuha ang mga gulay. Idilat ninyo ang inyong mga mata at tingnan ng mabuti. Pinutol ng palasyo ang inyong rasyon ng pagkain. Gusto ng tusong si Goduan sa kabisera na gamitin ang kamay ng huwalian para patayin kaming mag-asawa. Itinuring kayo nila bilang mga piyon na maaari nilang itapon at isakripisyo ng basta-basta, pero hindi ako tumatanggap ng mga basura. Ang karitelang ito ng mga gulay ay kapipitas ko lang kaninang umaga mula sa aking mga taniman. At maliit na bahagi lamang ito ng mayroon ako. Sa aking mga lihim na taniman sa ilalim ng lupa, mayroon pang libo-libong kilo ng mga ganitong repolyo at labanos. Kapag kinain ninyo ito, ang mahiwagang sakit na dama po sa inyo ay gagaling sa loob lamang ng 3 araw. Hindi ba't gusto ninyong mabuhay? Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Simula sa araw na ito, hindi na kayo ang mga kawal ng dakilang Cho, na ginutom at itinuring na parang mga ligaw na aso sa hangganan. Itong muog ng Ninggota. Ang daan-daang milyang lupaing ito. Ako, si Chuning, ang masusunod dito. Habarin ninyo ang mga basahang uniforming iyan. Pumunta kayo sa teritoryo ko. Pumunta kayo sa teritoryo ko. Samahan ninyo akong magtayo ng mga tahanan at magtanim ng mga gulay. Ang sino mang susunod sa akin, may karne at gulay sa bawat hapag. Sa napakalamig na lugar na ito, mas giginhawa pa ang buhay natin kaysa sa emperador. Ngunit ang sino mang lalaban sa akin. Lumayas kayo pabalik sa makapal na nyebe, ngumatngat ng balat ng kahoy, at maghintay ng kamatayan. Ngayon, sabihin ninyo sa akin, kaninong pagkain ang kinakain ninyo? Kanino ninyo iniaalay ang inyong buhay? Kumakain kami ng pagkain ng prinsesa. At iniaalay namin ang aming buhay para sa prinsipe. Ibagsak ang walang kwentang gobyernong ito, hindi na kami magsisilbi sa kanila. Handa kaming magbuwis ng buhay para sa prinsipe at prinsesa. Mabuhay ang prinsesa, mabuhay. Mabuhay ang Diyos ng digmaan. Ulat, mahal na commander, naghimagsik na ang 10,000 sundalo sa hangganan. Lahat sila ay nakuha ng mapanlinlang na babaeng iyon ng pamilya Chu, sa pamamagitan lamang ng mga kumikinang na sariwang gulay. Ang hukbo. Ang hukbo ay sumusunod na kay Xiaohan, ang Diyos ng digmaan, at sumusugod na sila rito sa ating kampo. Imposible. Sa gitna ng ganito katinding nyebe na bumabalot sa bundok, saan sila makakakuha ng mga sariwang gulay? Nag-alsa sila. Nag-alsa silang lahat. Mga lapastangan. Mga mamamana, umakyat kayo sa pader, dali. Ay patama ang inyong mga palaso at patayin ang mga taksil na iyan. Ha? Magpakawala kayo ng palaso, bingi ba kayo? Nasa ibaba na ang mga naghimagsik na sundalo. Kapag nakapasok sila rito, mamatay tayong lahat. Mahal na commander, tingnan ninyo po mismo ang nangyayari. Ang mga kasamahan natin sa ibaba, ano ba ang hawak nila sa kanilang mga kamay? Hindi lang sila basta hindi namatay sa gutom. May nginangat-ngat pa sila sa kanilang mga bibig. Mga berdeng dahon ba yan? Sariwang gulay.
2 buwan nang nababalot ng makapal na nyebe ang bundok. Saan naman sila nakakuha ng ganyang kasasariwang gulay? Doon kaya sa kuta ng babaeng yun. Doon kaya talaga nakatago ang mahiwagang halamanan ng mga Diyos. Kung hindi ninyo bubuksan ang mga pintuan ng kuta, haharapin natin ang labanang ito gamit ang kapangyarihan ng alitaptap na Bodhisattva. Kayong mga walang utang na loob na traidor, uubusin ko ang 9 na henerasyon ng inyong buong pamilya. Zhao Tianshan, saan ka ba nagsusuot, ha? Utusan mo na ang mga piling kawal mo para hulihin sila. Ha 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 ha. Ang inyong abang general na si Zhao Taishan ay nagpupugay kay General Xiao. Ako ay naging walang silbi, nalinlang at nagpagamit sa mga tiwaling opisyal mula sa kabisera, kaya naman nagutom ang aking 30,000 kawal. Karapat dapat lamang na ako ay mamatay ng walang laban. Nagpagamit ka sa iba. At dahil lang doon, nagawa mong pabayaan ang buhay ng 30,000 kapatid mo sa hukbo, Zhao Taishan. Hindi ka karapat-dapat na maging isang general. Ngunit dahil may naitulong ka naman sa paglaban sa mga barbaro, maliligtas ka sa parusang kamatayan. Ngunit hindi mo matatakasan ang hagupit ng parusa. Xiao Haiyan, nagbabalak ka bang mag-aklas? Hawak ko ang lihim na kautusan ng emperador. Ang buong lupain sa ilalim ng kalangitan ay pag-aari ng emperador. Kapag ginalaw mo kahit isang hibla ng aking buhok, para mo na ring idineklara ang iyong pag-aalsa. Siguradong magpapadala ang emperador ng 100,000 sundalo upang patagin ang ninggutan na ito sa lupa. At pati na rin ang hamak na babaeng yan ng pamilyang Chu. Pag-aari ng emperador. Bawat kutang itinayo ko rito, at bawat repolyong itinanim ko, ay gawa sa sarili kong kaalaman at mga plano. At yung asong emperador ninyong nakaupo sa gintong trono ng kabisera, na hindi man lang mapakain ng sarili niyang mga kawal. May lakas ka pa ng loob na pag-usapan ng pagmamay-ari sa harap ko. Ang basahang ito, kahit ipampunas ko lang sa kalan, nandidiri pa akong hawakan. Mahal na prinsipe, ang mga asong uhaw sa dugo na tulad nila, ayon sa inyong batas militar. Hindi ba dapat silang mamatay sa libo-libong taga? At ipahati ang katawan sa 5 kabayo. Karapat dapat lang iyon sa kanila. Maawa po kayo, mahal na prinsesa, maawa po kayo. General Xiao, maawa po kayo. Sumusunod lang po kami sa utos. Huwag niyo lang po kaming patayin. Handa kaming magpaalipin habang buhay para magsilbi sa inyo. Patayin kayo. Napakadali naman yun para sa inyo. Kapag patay na ang tao, isa na lang silang tumpok ng walang kwentang protina. Sinasayang nyo lang ang mga lupain ko. At sa lahat ng bagay, ayaw na ayaw kung may nasasayang. Makinig kayong mabuti. Makinig kayo. Ang mga korap na opisyal at unika na sumisip-sip sa dugo ng mga sundalo ay maliligtas sa parusang kamatayan. Ngunit babawiin ang lahat ng kanilang kapangyarihan at katungkulan at ipatatapon sa teritoryo ng prinsipe ng Wuji. Sa tabi ng minahan sa likod ng bundok, bigyan niyo ako ng isang pirasong lupa roon para tayuan ng isang minahan ng apog at pugon para sa semento. Itapon ninyo roon ang walang kwentang unika na si Li Heng. Pati na rin ang mga sundalong nakisali sa panggugulo kanina. Ipasok ninyo silang lahat doon. Bigyan ng bawat isa sa kanila ng martilyo. Ang pang-araw-araw nilang tungkulin ay magdurog ng 500 kilong bato at magluto ng 1,000 kilong semento. Ang sino mang hindi makaabot sa kota ay hindi papakainin. At ang mga mababagal magtrabaho, latiguhin ninyo agad. Hindi ba't mahilig kayong mang-api at sumipsip sa hirap ng iba? Ipapakaranas ko sa inyo ang 30 grado sa ilalim ng zero sa loob ng minahan ng bato, kung saan magpupukpok kayo ng bato habang buhay para sa aking mga proyekto. Dudurugin ninyo ang mga bato hanggang sa ang inyong mga buto, at maging ang mga abo ninyo ay maging bahagi na ng semento. Mga kawal. Simula sa araw na ito, ang selyong ito ng hukbo ay wala ng halaga. At ang buong hukbong tagapagtanggol ng dakilang Cho ay buwag na ngayon din. Sa halip, ang pumalit sa kanila ay ang unang batalyon ng konstruksyon ng Ninggota.
Ano naman kung harangan ng makapal na nyebe ang mga bundok? Ano naman ang 100,000 kabalyerya ng kaaway? Sa ilalim ng lupa, may mabilis na itinatayong base ng mabigat na industriya at matatag na depensa. Sa ilalim ng lupa, may mabilis na itinatayong base ng mabigat na industriya at matatag na depensa. Gusto kong habarin ninyo ang mabibigat at sirang baluti at hawakan ng mga pala at kutsara ng semento. Sa ilalim ng lupa, tayo ay maghuhukay para sa mga greenhouse farm na aabot sa daan-daang kilometro at sa ibabaw naman ng lupa, sa kahabaan ng depensang ito. Gamit ang bakal at semento. Magpapatayo tayo ng pader na may habang 300 li at may taas na 3 zang isang hindi magigibang kuta. Sisiguraduhin kung bawat isa sa inyo ay makakakain ng sariwang gulay kahit sa gitna ng taglamig. At sa bawat kainan, may malalaking hiwa ng masarap na karne. Gagawin ko ang isinumpang ninggutan na ito na maging isang bagay na hindi man lang mapapanaginipan ng emperador ng dakilang Cho. Isang higanteng bakal na parang Diyos. Ang sino mang handang sumunod sa akin. Humakbang pasulong. Mga mandirigma. Ang duwag na emperador sa kabisera ng dakilang Cho ay lihim nang nagpadala ng mensahe sa akin, ang inyong kan. Hindi lang niya pinutol ang rasyon ng pagkain para sa Ninggota, kundi sinelyohan pa niya ang mga pintuan ng kuta sa ating likuran. Ngayon, ang Ninggota ay isa na lamang nakahiwalay at naiiwang lungsod. Ha! Ha 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 ha! Ang 30,000 kawal sa hangganan, HMP, siguradong matagal nang nangamatay sa gutom at naging mga kalansay na lamang. At ang tinatawag nilang walang kwentang general ng digmaan ng Cho, si Xiao Hanzhen, ay naging isang inutil na hindi man lang makatayo. Ngayong araw, samahan ninyo ako at ibagsak ang kuta sa hangganan. Ang mga babae at kayamanan sa loob ng lungsod ay magiging inyo ng lahat. Opo, opo, opo. Ano? Anong uri ng halimaw yon? Akala ko ba naman ay kagilahil alas ang 100,000 kabalyerya ng mga Manchu. Isang grupo lang pala sila ng mga barbarong walang alam kundi mang abayo. Ang aga-aga namang nangangatok sa pintuan natin. Nagmamadali ba silang sumugod sa kuta ko? Para lang subukan ang tibay nito. Mahal na prinsipe, ang utos ng emperador na ipinadala mula sa kabisera noong makalawa. Pakibasa mo nga ito para marinig ng ating mga bisitang nanggaling pa sa malayo. Proklamasyon ng emperador ng dakilang Cho. Ang pinatalsik na prinsipe Xiaohan, kasama ang kanyang makasalanang amang si Chuning, ay nagpalakas ng sariling hukbo, at nagbabalak na mag-aklas laban sa palasyo. Kaya naman, isasara na ang lahat ng mga daanan patungo sa kabisera, at babawiin ang lahat ng kanilang supply ng pagkain at kagamitang pangmilitar. Ang kanilang buhay at kamatayan ay wala ng kinalaman sa dakilang Cho. Ha 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 ha. Xiaohan, narinig mo ba yon? Itinakwil ka na ng amo mong emperador na parang aso. Wala na kayong matatakbuhan. Huwag mong isipin sa paggamit lang ng kulay abong putik na yan, na mukhang kakaibang baw ng pagong. Ay mapipigilan niya ng aking 100,000 hukbo. Mga kawal, ipasok ang mga katapalta at pambasag pinto. Wasakin niyo ang pader na putik na yan hanggang magkadurog-durog. Impossible. Hindi maaari. Gamitin niyo ang pambasag pinto para wasakin ang tarangkahan. Mga Hangal. May maayos na daan patungong langit ngunit ayaw mong tahakin. Ngunit pinilit mo pa rin sumugod sa impyerno. Maligayang pagdating sa bitag ng kamatayan. Buong hukbo, makinig sa aking utos. Mga mamamana sa magkabilang panig ng kuta, pumosisyon na kayo. Polanan niyo sila ng mga palaso. Ahahaha. Napakagaling ng mahal na prinsesa. Ang sementong kutang ito ay talagang walang katapat. Hahaha. Halika kayo, mga barbaro. Hindi ba't gusto nyo kaming durugin? May tapang pa ba kayong sumugod?
Isang mangkukulam ang babaeng yan, hindi. Isa siyang bathala. Mahal na emperador, anong uri ba ng halimaw ang kinalaban ninyo? Tapos na ang Dakilang Chu, ang imperyo ng Dakilang Chu. Mapapa-atres din tayo maaga o huli dahil sa kulay abong putik na yan na gamit niya. Chuning. Bagsak na ang moral ng mga Manchu. Bagsak na ang moral ng mga Manchu. Handa akong mamuno sa 3,000 sandatahang kabalyero upang lumabas ng lungsod at magpatrolya at pugutan ng ulo ang asong si Wan Yanpo. Huwag kayong magmadali, mahal na prinsipe. Sa pakikipagdigma, kailangan din nating isipin ang mga gastusin at buhay na mawawala, ang lumabas at makipagbuno ng harapan. Kahit manalo pa tayo, ay tiyak na magdudulot pa rin ng mga sugatan at patay. Ang mga tao na pinaghirapan kong palakihin at sanayin. Hindi ko sila inilaan para lang makipagpatayan ng ganoon-ganoon na lamang. Napakalamig ng hangin ito sa unang bahagi ng Tagsibol. Mas matindi pa ito kaysa sa gitna ng taglamig. Kahit umatras si Wan Yanpo pansamantala, hindi pa rin siya susuko ng ganoon kadali. Tiyak nagagamit siya ng napakaraming sundalo para sugurin tayo ngayong gabi. Sabihan ng pangkat ng logistika, na ihanda agad ang mga greenhouse, at pakuluan ng mga tubig mula sa mga tubo ng geothermal. Pagkatapos ay iagos ang lahat ng kumukulong tubig na ito sa mga kanal sa itaas ng kuta. Dahil mapilit ang 100,000 barbarong yan na lumaban hanggang kamatayan. Ngayong gabi, ako mismo ang magbibigay sa kutang ito ng isang makapal na baluti ng yelo para ay paranes ko sa kanila. Kung ano ang ibig sabihin ng ganap na kawalan ng pag-asa sa panahon ng mga palaso at espada. So good, kahit na magbantan pa tayo ng mga bangkay ngayon. Kailangan ninyong makagawa ng daan para sa akin. Isang daan patungo sa itaas ng kuta. Gaano man katibay ang kanilang pader, hindi ito hihigit sa 3 palapag ang taas. Madilim na, kaya hindi na makakakita ng maayos ang kanilang mga mamamana. Gamitin ninyo ang mga hagdan. Isubsob ang mga pangkawit. Ang sino mang umatras kahit isang hakbang, ay papatayin ng walang awa. Papatayin ng walang awa. Tatlong daang hakbang na lang. 200 hakbang. 100 hakbang. Ialalay ang inyong mga katawan sa ilalim ng hagdan at umakyat kayo. Umakyat kayo sa itaas para sa akin. Buksan ang mga harang, ipakawala ang tubig sa buong kuta. Aray, ang init, mapapaso ako. Oh. Hala. Masyadong madulas siyang ibabaw ng ilog. Hindi talaga ako makakapit. Demonyo. Lungsod ito ng mga demonyo. Tinalikuran na tayo ng dakilang langit. Mahal na prinsipe. Tapos na ang pagsubok sa sukdulang depensa ng ating kuta at ang natitirang paglilinis. Ang pagliligpit sa mga natitirang basura ng lumang digmaan ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Isa lang ang hiling ko. Huwag mong hayaang makalayo sila. Ang lahat ng mga taong iyon pagdating ng Tagsibol sa susunod na taon ay magiging mahuhusay nating manggagawa sa paggawa ng daan at pagsasaka. Dakpin mong lahat sila pabalik dito. Dahil yan ang utos ng aking ginang. Sino ako para sumuway? Nawasak na ang kuta, hulihin silang lahat. Ipinapangako ko sa iyo, ako si Xiao Hanyan. Na pagkatapos ng gabing ito,
Sa labas ng Ninguta, wala nang maririnig na awit ng mga Manchu. Oh, oh. HMPH, ang Diyos ng digmaan ng dakilang Cho, si Xiao Hanjing. Si Xiao Hanjing nga. Hindi nga siya lumpo. Kung sino mang lumapastangan sa dakilang Cho, iwanan ang iyong ulo. Xiao Han yan, mamatay ka sa kamay ko. Patay na ang ng mga kaaway. Ang mga sisuko ay hindi papatayin, at gagawing mga manggagawa. Ngunit ang mga lalaban, ay papatayin kasama ang kanilang buong angkan. May ulat. Isang mabilisang ulat mula sa Ninguta. Ang napatalsik na prinsipeng si Xiao Hanjing ay hindi namatay sa gutom. Nakalalakad na muli ang kanyang mga binti. Ang nagkasalang anak ng pamilyang Cho na si Chuning, ay nagpatayo ng isang mahiwagang kuta sa hangganan. Ang mga pader nito ay kasing tibay ng bakal, at ang binubuhos na tubig ay agad na nagiging yelo. Ang 100,000 hukbo ng mga Manchu. Tuluyan ng nalipol. Ang dakilang mandirigmang si Wan Yanpo ay pinaslang sa gitna ng labanan ni Xiao Hanjing. Ang dakilang mandirigmang si Wang Yanpo ay pinaslang sa gitna ng labanan ni Xiao Hanjin. At ang 100,000 barbarong sundalo. Ginawang mga alipin silang lahat. Anong sinabi mo? Paano naman? Paano si Zhao Taishan at si Qin Chai? Ano bang ginagawa ng 30,000 hukbo nila, mga walang silbi? Kamahalan, ang 30,000 hukbo sa hangganan. Nag-alsa na po at pumanig sa kalaban, sina Xiao Hanjing at Chuning. May hawak silang mahigit 100,000 sundalo at idineklara ang kanilang sarili bilang mga hari ng hilagang hangganan sa Ninguta. May ipinabot po silang mensahe. Basahin mo. Basahin mo sa akin, ngayon din. Ang inyong lingkod ay nagtayo ng tibagan ng bato sa hilagang hangganan. Ang paggawaan ng semento ay walang humpay sa pag-andar araw at gabi, at kasalukuyang kulang pa kami sa mga trabahador na magbabasag ng mga bato. Kung sakaling hindi na po komportable ang mahal na hari sa kanyang trono, malugod po kayong tinatanggap dito sa Ningbeitaw upang magbuhat ng mga laryo. Babayaran po kayo ayon sa bilang ng magagawa ninyo, at libre pa ang inyong pagkain at tirahan.